Naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Napakahusay po. Ito na yata ang pinakamahusay na Secretary of Finance, no? Kasi po, wala pa po sa kasaysayan ng Pilipinas na nakalutas po ng ating problema. Alam niyo po, buhat nung pinanganak ako, usapin na po sa lahat ng administrasyon. As in sa lahat po sa lahat po ng administrasyon, usapin po yung utang ng Pilipinas. Yung pagkakautang ng Pilipinas. Pero ngayon lang po, no? Ngayon lang po nalutas. Grabe ang husay pala nito ni Ralph Recto. Ha? Nalutas po sa isang iglap. Buong administrasyon, lahat po ng buhat nung pinanganak ako. Pinanganak ako, Marcos na eh. Cory, lahat po yan. Utang po ang pinoproblema natin, no? Utang. Pero isa lang po ang nakalutas ng lahat ng pagkakautang na yan. Yan po ay wala pong iba, kung hindi alam nyo na, si Ralph Recto lang po. Baka sabihin mo, nambobola ka naman ba dong paano nalutas siya ni Recto? Magaling eh. Pinakamahusay po. Pag-uusapan din po natin itong si Bato de la Rosa na siya po ay pinasa niya muli yung sinalang niya muli yung kanya pong panukala na death penalty para sa mga plunderer. Wala naman tayong problema diyan. Lethal injection. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Medyo madilim po ang kapaligiran. Dapat atin ako. Kaya ako inagahan, mga kapatid. Tutulak sana ako papunta ng EDSA. Pero the way I look at it, baka tayo matrap lang, no? Dahil sa huhusay po ng ating mga flood control projects, baka matrap po tayo dyan. At hindi na po tayo makalangoy. So, pasensya na po yung mga nag-aabang sa EDSA dahil wala eh. Mukhang malakas po ang ulan hanggang mamaya. Hindi po ako makakalangoy. Papunta po ng EDSA. Siguro yung mga malalapit na lang po, no? Yung mga malalapit na lang. Okay. Ayan po, kaya tayo maaga. Tsaka hindi po tayo kagabi. Nakatulog po ako. Pasensya na po kayo. Pag-usapan na natin. Ito kagad si Recto. Napakahusay, no? Alam mo na magagaling po naman talaga. Kung tutusin, napakagagaling po ng tao ni Marcos. Dito lang po nakakita kay Pangulong Marcos ng pinakamahusay. Akalain nyo, ito bago natin itong puntahan si Recto, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Akalain po ninyo, ang tagal natin pinoproblema ang kahirapan sa isang iglap. Dahil nagkaroon tayo ng Larry Gadon na Presidential Anti-Poor Alleviation. Kung ano man ang advisor, Presidential Advisor on Poverty Alleviation. Mamaya na po yung mga tanong pa. Di ba si Papa Gadon, sa pamamagitan lang ng kwenta, naging mayaman na tayo lahat. Biruin nyo, sabihin po, ewan ko kung kay Papa Gadon yun, pero ito ring gobyerno na to, nagbigay ng kwenta na hindi ka raw mahirap kung ikaw ay nakakakain ng 26 per meal. So lahat tayo mayaman. Puta, magkano ba Jollibee? Jollibee na lang. Sa karinderya nga, magkano po ang karinderya? Palagay mo ng 50 ulam. Kasi gulay, 30, 40 eh. Plus 10 pisong kanin, 50. Mayaman ka na.
Nakatipid ka na, mayaman ka pa. Nilutas po ang kahirapan dahil po sa pagkwenta na pag ikaw ay nakakakain ng 26 per meal, hindi ka na mahirap. Kung hindi ka mahirap, mayaman ka na. Ibang klase po talaga itong gobyerno na ito eh. Pero ito, in fairness naman po, kaya dito po kay Recto, ang dami pong sinasabi nito, hindi po pinasimple, no? Kinakailangan din po nating unawain from the standpoint ng economics. Depende sa karinderya yan. May mga karinderyang pang mayaman, may karinderyang pang mahirap eh. Nalutas po nila sa pamamagitan po, nalulutas po nila yung mga problema sa pamamagitan po ng pagbibigay ng definition. Dinidefine lang nila, nawawala yung problema eh. So nawala yung problema natin sa kahirapan dahil po dito sa kwenta ni Gadon. Bago tayo pumunta dyan, no, meron na naman po na natuklasan. Kahapon po ang si Vince Dizon. Natuklasan niya po yung Ghost Project na binayaran na noong 2024 at dahil nag-iimbestiga ngayon sa Senado, nag-iimbestiga sa Kongreso, ay tsaka lang po sinisimulan. Ang tawag ni Vince Dizon dyan ay kahayupan, no? At ito po ay tinawag niya na patay na binubuhay. Okay. Ngayon naman po, ito pong si Governor ng Mindoro ay nakakita naman po na hindi tinapos. So kalahati lang iniwan na po. At ito po ay pagmay-ari din ng mga diskaya, no? So iniwan lang po nakatiwangwang yung kalahati kaya tinawag to ni Governor na manananggal. Gob, pasensya na Gob Fernando Pero panay Bulacan po yung nasisilip na Ghost Project. Wala ba kayong balak na umikot? Gob, wala ba kayong balak puntahan na once and for all yung mga, bakit ilan mga mayor at governor lang po yung nag-iimbestiga? Bakit ilang mga congressman lang po? Putok na po yung issue. Nagtataka po ako, no? Bakit po, kung concerned po kayo sa inyong mga constituents, dapat ang ginagawa ng lahat ng mayor, lahat ng governor, lahat ng mga congressman, ay umiikot na sa kanilang mga distrito at tinitignan kung may mga palpak bang mga flood control projects. Alam nyo naman po yan, manghihingi lang po kayo ng mga sa DPWH. Alam nga naman hindi kayo bigyan, gobernador kayo, mayor kayo, congressman kayo. Imposibleng hindi kayo bibigyan. No? Yan yung sa gurgur natin, pag tungtong niya ng mga 900, yung mag-1,000 na, gugur. Alam na natin style niyan eh. Tignan nyo po. Bakit ilang gobernador pa lang din po ang umiikot? Ibig po bang sabihin, wala talaga dyan sa inyo? Narinig ko lang yung gobernador ng Mindoro, masipag Gobernador ng Pampanga, narinig ko minsan. Si Mayor Bico, si Mayor Isko. Hindi lang kino-cover ng media. Ano ba talaga? Umiikot ba yung mga gobernador, mayor, hindi lang kino-cover ng media? O talagang hindi kayo nagsisiikot? Kaya po, ito ang konklusyon ng mga tao. Yung mga mayor, governor, congressman, na hindi po umiikot para ipakita o maghanap ng anomalya at merong anomalya dun sa kanila, lalo na po yung 15 kontraktor. Kung kayo po ay gobernador at merong kontrata sa inyo, yung 15, kasi sisilipin po yan eh. Hihintayin nyo po yung Senado muna. Si Governor Scorpio Knights. Pasensya na, Gob. Sana umikot rin kayo kahit wala yung presidente.
Kasi dalawang flood control ng Ghost Project ang naiikot. Kasi po, sa totoo, kung kayo po ay congressman at alam ng mga tao, meron pa pala yung si sa Leyte, di ba? Excuse me po. O sa Leyte may umikot. Sa Batangas pa pala yung si Lebiste. Yung iba po, ano po iisipin natin? Yan yung sinasabi ni Vic Adams. Kung hindi po kayo naghahanap ngayon, o kaya magdeklara man lang kayo. Umikot ako sa aking probinsya. Ipakita nyo man lang yung mga flood control project ninyo kung matitino. Dalawa lang yan, di ba? Matino ang flood control project nyo o kaya wala kayong flood control project. Ideklara nyo. Para hindi kayo mapaghinalaan. Alam nyo po ang hinala ng mga tao sa mga congressman na hindi umiikot at may flood control project, sa mga mayor at mga gobernador. Alam nyo na hinala ng tao. Magkano ang wig mo? Magkano wig mo? Clavio. Di ba? Simplihan lang po natin, hindi po kinakailangan na rocket science yan. Ako, gobernador, alam kong merong flood control project yung 15 sa aking probinsya. Anytime, matutuklasan to ng tao. Unahan ko na kung wala akong kinalaman. Ang problema, baka anlagay Di ba? O kaya, kayo mismo yung manguna na sampahan na reklamo tong mga kontraktor, tong mga district engineers ninyo. Para talagang maniwala ang tao. Pero mo, meron na tayong ghost project, meron pa tayong buhay na binubuhay, at ngayon po, manananggal. Kalahati lang daw Iniwan na Manananggal project. Kawawa naman ang taong bayan. Para hindi po tayo kawawa, pinoproblema natin, sinasabi nyo, uutang na naman tayo. Inuutang natin, ipinangungutang natin, bukod po sa taxes, ipinangungutang natin yung mga 700,000 na paglamon ng mga anak ng pupa. Yung mga nepo babies na tatawagin nating anak ng pupa, no? Ipinangungutang natin yan. Malaki pong bahagi ng ating budget napupunta po ay inuutang natin at napupunta lang dito sa mga katiwalian nitong mga kontraktor, mga DPWH, at mga mambabatas mismo. Eto, sundan nyo lang po yung sinasabi ni Belica. Si Belica kasi dating PACC, Philippine Anti-Crime Commission, Presidential Anti-Crime Commission. Alam nyo sinasabi ni Belica? Dapat 3 yan para makumpleto. Dahil pag nawala po isa, hindi po gagana yung krimen. Contractor, DPWH official, saan man yan, in district o region, at saka mga mambabatas, mga congressman at senador. Ipinangungutang natin yan. At speaking of utang, magpasalamat tayo, may magaling tayo. Opo, nagagalingan po ako rito sa lintik na Finance Secretary natin. Napakahusay. Halika nga rito, Ralph Recto. Lapit mo nga ulo mo at nang masahe ka namin. Ang galing-galing mo. Ang galing mo po. Mula po nung pinanganak ako sa panahon ni Marcos, nadaanan ko po yan. Marcos,
Lumaki ako, Marcos pa rin, Aquino, Ramos, Estrada, Arroyo, Aquino ulit, tapos Duterte. Hindi tayo nakaligtas sa problema sa utang. Tanging si Recto lang ang nakaligtas tayo sa utang. Talaga ba, Badong? Ha? Talaga ba, Badong? Opo, pinanganak ako, Marcos na eh. Puta, binata na ako, Marcos pa rin. Binata. Mas alamat yun si Ferdinand Marcos Sr. Biro mo, pinanganak ako, Marcos na. At hindi sa unang termino ni Marcos, sa pangalawang termino na ako pinanganak. Imagine niyo, naka 4 years na si Marcos nung pinanganak ako. Binata na ako si Marcos pa presidente. Ganong katagal yan. Kaya yan din yata ang pangarap. Idol yan ng anak niya eh. Okay, sabi po nito na ni Sherwin Gatchalian, because of our debt, dahil sa ating pagkakautang, accumulation, each Filipino now owes 142,000. Dahil po sa mga accumulation ng ating utang, ang bawat isang Pilipino ay may pagkakautang ng 142,000. Yung kapapanganak mo pa lang na anak, may utang na yan, 142,000. If we don't manage debt, the Marcos administration will end its term by accumulating the highest debt accumulation out of all administration. Sabi po ni Sherwin Gatchalian, kung hindi po makokontrol ng pamahalaan ang pangungutang, pinakamalaki ang mauutang sa panahon ni BBM. Antindi, no? Pag hindi po kayo tumino, sabi ni Sherwin Gatchalian kay Ralph Recto, pag hindi nyo po nalutas yung pangungutang, si Marcos po ang record breaker na pinakamaraming utang sa lahat po na naging pangulo. Merong ako napanood na isang foreigner sa ibang bansa. No? Simple lang daw ang problema ng Pilipinas eh. Ang problema ng Pilipinas, simple lang. Sinabi na raw ni Duterte, walang proyekto si BBM. Kundi ayuda lang. Sinabi na. Alam niyo na kung Kaya hindi ulad ng Pilipinas kasi wala namang proyekto. Pero ang matindi, wala nang proyekto na matino, lumulubog pa tayo sa utang. Yan po ang hindi po madidinay. Pero matindi po ang sagot ni Recto. Eto na. Kumapit ba kayo? Kapit kayo mga kapatid. Sabi ni Recto, eto po ang sagot. Sabi kasi ni Sherwin, pinalulubog niyo yung utang, pinalulubog niyo yung Pilipinas sa utang eh. Okay, si Recto naman po ang sumagot. On the other hand, teka muna, Senator, sabi ni Recto, hindi mo ba alam na yung sinasabi mong problema na 142,000 ay pwede nating tignan yan ng maging asset? Englishin ko muna. On the other hand, you could also say that you have 140,000 in savings. Because 1 month's liability is 1 month's asset. Antindi ni Recto. Huwag mo raw tignan. Mindset lang, mindset. Tinitignan nyo kasing problema yung utang eh. Pwede nating tignan yan na savings. Mindset lang. Mali lang kayo eh. Tinitignan nyo, ang laki naman ng utang namin. Pwede mo siyang tignan na savings daw, sabi ni Recto.
So, mas malaki utang, mas malaki savings. Ganun ba? Savings. Puta, mapapamura ka talaga eh. Kasi tinuturing yung problema. Pwede nyo naman siyang tignan na savings. Sabi ni Recto, so 70% of our debt that we owe to ourselves is actually an asset of Filipinos. Dahil 70% daw niyang pagkakautang na yan ay utang natin sa mga Pilipino. Kaya, babayaran natin yung 70% na yan sa mga Pilipino rin. Kaya sa madaling salita, sige, tuloy natin. It is your pension funds. It is invested by GSIS, invested by SSS, invested by PhilHealth, invested by Pag-ibig. So, sa atin din yun napupunta, yung 70%. Aba, ngayon ko lang po nalaman. Kaya pala may nauutang pa. Iiyak po kayo, mga kapatid. Kaya pala may nauutang pa. May nagpapautang pa. 70% pala na utang natin galing dito sa atin. Kala ko pag internal, sino kaya nagpapautang? Siguro yung mga bilyonaryo kako. Putyang pinapautang pala sa Pilipinas, ay mga pension funds. Katulad ng GSIS, SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Antindi. Kaya, pera natin yan. Lumalago dahil tinutubuan natin yung pera natin. Kaya wag natin tignan na yung pangungutang ay problema. Ito po ay savings. Nalutas na po ni Recto yung matagal ng problema ng Pilipinas. Wag natin tignan na liability ang utang. Tignan natin siya as asset. Anak ng po. So magdiwa. Mas lumalaki utang natin, mas lumalaki asset natin. Ganyan po. Ganyan po lumutas ng utang. Ganyan po lumutas ng problema itong mga nasa administrasyon. Palakpakan natin sila. So bakit natin po problemahin ang utang? According to Recto, hindi naman to utang, kundi ito ay isang asset. So, dumadami ang utang mo, dumadami ang iyong asset. Tindi, no? Paano po sasagutin yun? Paano po natin? Parang nakikipag-usap na tayo sa mga ano talaga eh. No? Parang binabaliw na tayo ng gobyerno na to eh. Lubog na tayo sa utang. Dapat daw magdiwang pa tayo dahil lumalaki asset natin. Asset daw yung utang, hindi raw liability. Alam mo, Recto, ewan ko kung saan nyo kinukuha yung mga meaning nyo. Ako, taga-gobyerno ko, taon-taon gumagawa ko. SALN. Alam nyo meaning ng SALN? Statement of Assets and Liabilities and Networks. Alam nyo po kung ano ang nilalagay mo ron? Asset, house and lot, magkano? Kotse, magkano? Wala na. Mga appliances, ayan, magkano? Tapos, liabilities. Yung utang mo po, utang sa Pag-ibig, magkano? Utang sa bangko, magkano? Yun po ang liabilities. Ngayon, i-menos mo yung asset at liabilities, yun po yung network nyo. Yun, network, yun po yung magkano ang halaga mo. Ngayon, kay Recto, wala nang ang liabilities, binago na niya. Yung utang, ginawa niya ng asset. Halimbawa, dati, kung si Recto masusunod, ganito na po ang salin ng lahat. Dati, asset mo 1 million. Utang mo 2 million. So ano ka? Negative 1 million, di ba? Ang net worth mo, negative 1 million. Kasi mas mataas yung utang mo kaysa sa asset eh. Pero dahil kay Recto, sa kwenta ni Recto, asset mo 1 million. Utang mo 2 million.
O hindi na raw siya, yung utang daw, hindi na liability, asset na rin. Kaya 3 million ka. Sa madaling salita, lubog ka na sa utang, anyaman mo kasi 3 million ka eh. Yan po ang nagpapatakbo ng ating finances. No? Kaya ngayon, magtitiwala pa ba kayo sa mga pinagsasabi niya na umuunlad ang Pilipinas? Kaya pala umuunlad ang Pilipinas eh. Baliktad pala yung... Hindi ba kayo nagtataka? Ang mga pag nagre-report si Recto, ang unlad-unlad ng Pilipinas. Pangalawa tayo sa pinakamaunlad sa buong mundo. Sa Asia yata, tayo raw pangalawa sa pinakamaunlad eh. Puta, saan nyo kinukuha yan? Yung mga datos na ganyan. Kaya pala, ayon pala kay Recto, asset pala yung utang. Kaya pag nadadagdagan yung utang natin, nadadagdagan yung yaman. Eh talagang mayaman ang Pilipinas. Puta, kinuwenta ng asset yung... yung 17 trillion, dati utang yan, negative. Imemenos mo sa ano. Dahil sa kwenta ni Recto, positive na yan, ipa-plus mo na. So kung lumalaki ang utang mo, lumalaki ang asset. Eh wala talaga mangyayari sa Pilipinas. Yung yung namamahala para tayo kumita, eh may ibang pananaw. Opo, ganyan po kasahol yung asawa ni Vilma Santos. Mamaya po reaction. Alam kong gigil na kayo. Ito naman muna tayo kay Bato. Bato de la Rosa, 6. Death by lethal injection for plunderers. Alam nyo po, wala po akong problema dyan sa sinasabi ni Senator Bato. Kaya lang kinakailangan natin i-discuss to para po maliwanagan yung point ko. No? Bakit ngayon ayaw ko po sa death penalty? Okay. When public officials who are duty-bound to uphold the integrity and dignity of the government and its disbursement of funds failed to do so, they must be meted out with the highest penalty. Kung ang mga public official daw po na pinangalaga sa pera ay nilustay yung pinapangalaga ng pera sa kanila, dapat daw bitayin. Tama naman yun, di ba? Kasi pinagtitiwalaan kayo ng tao. Ano po bang problema doon? Wala po akong problema doon. Ang problema ko po, paano po nagwo-work yung ating justice system. Tignan po ninyo, sino po ang nakakulong ngayon? Si Tatay Digong, nakakulong pa sa ibang bansa. Sino po yung sangkatutakang kaso ng katiwalian? Si BP Sara. Ibig sabihin, pag ngayon po yan pinasa, malamang si BP Sara unang bitayin dyan. Di ba? Yun yung point ko eh. May mga kaso ba yung mga malalaking opisyal na may control talaga ng budget? Tama po yan eh. No? Maganda po yan na bitayin sila. Ang problema, paano mo sila bibitayin ni hindi nga makasuhan? Titignan nyo po yung present situation eh. Sino po yung maraming kaso ng katiwalian? Si BP Sara. Balak pa, kakasuhan pa nila yan sila Pulong Duterte, si Baste, balak pa nilang kasuhan lahat. Yung mga alam na alam nating may control ng budget ng Pilipinas, si Martin Romualdez at saka si Saldico, may kaso ba sila? Wala. So, sino sa tingin nyo yung malamang na maparusahan? Yung may kaso o yung walang kaso? Bakit di ko kasuhan? Ikaw, bakit hindi mo kinasuhan? Wala akong perang pangkaso. Ano palagay nyo sa... Yun nga eh, tama yung sinasabi mo, Poch, di ba? Ito, katulad nito ni Poch. Di ba si Poch, loyalista yan. Bakit hindi ko raw kasuhan si Martin? Paano ko mapapatunayan na may kasalanan si Martin? Paano ako mag-iimbestiga, Poch? Hindi ko mapapatunayan. Alam natin. Kasi sinabi ni BP Sara, mapapatunayan mo ba? Hindi mo mapapatunayan. Kung hindi mo mapapatunayan,
paano mo siya mabibitay? Ang point ko, sa isang patas, sa isang patas na lipunan, at yung magnakaw ka ng limpak-limpak bilyong piso, dapat kang bitayin. Pero sa hindi patas na lipunan, yung mga walang kasalanan, yun yung mga kinakasuhan. Kaya tanong ko sa inyo, no? May kaso ba sila? Kriminal at sa korte? Yun yung punto eh. O, palagay na natin na yung mga kontraktor, halimbawa, sino sa mga kontraktor na tayo, lulan-lula tayo sa yaman, payong lang bumili ng Rolls Royce. Sino sa mga kontraktor yung kinasuhan na ngayon ng kasong kriminal dahil sa pagnanakaw? Meron na ba kayo nabalitaan? Ako wala pa eh. So yung mga nagpayaman, nagtamasa, gumawa ng mga ghost project, kahit sa dyaryo, wala pang sinasabing sasampahan ng kaso. Paano mo mabibitay kung hindi mo nasasampahan ng kaso? Oh, tama yun. Yung sinasabi ni Poch. O di kasuhan mo. Kita mo, ako pa magkakaso. Sa tingin nyo, kahit kayo mismo, kahit si Poch mismo, may kakayahan ba tayong magkaso? Una, magkano abogado? Makakuha ka man ng abogado. Yung husay ng abogadong pwedeng pumayag sa'yo at yung abogado ng mga magnanakaw, sa tingin mo, sino mas magaling? Ikaw, siguro para ako makapagkaso ng isang mayaman, ibebenta ko na lahat ng ari-arian ko. Lahat yan may mga abogado. Hindi po yan yung meron ng bitay. Titigil na kami. Hindi po eh. Bago nila masimulan, kita nyo hirap nga, bago nila masimulan yan, yung pagnanakaw, okay na lahat ng mga papeles niyan. Tingnan po ninyo. Ito actual to. Halimbawa, gusto nating kasuhan yung mga kontraktor. Kontraktor na lang. Di ba ano yung lumalabas ngayon? Iba yung may-ari sa pangalan, sa totoong may-ari. Tama ba? May totoong mangyari. May totoong may-ari, tapos iba yung nakapangalan. Ang tawag natin dami. Sa tingin nyo ba yung dami na yun? Yun ang totoong nagkakamal ng salapi? Yun yung nagkakamal ng kwalta? Yun talaga'y namumuhay ng pasarap? O tauhan lang siya nung totoong may-ari? Kung magkabitayan, tsaka ang unang mabibitay, halimbawa, itsepwera natin, bawal natin bitayin si BP Sara. Halimbawa, bawal natin bitayin yung mga Duterte. Dito lang tayo sa mga hindi Duterte. Kasi ideal eh. Alam nyo po, kung sino unang mabibitay, halimbawa talaga naging mahigpit, yung mga dami. Sila kasi nakapangalan eh. Nakaungan nyo? Wala akong problema sa bitay bilang parusa sa mga plunderer. Pero may problema ako kung sino yung nakakasuhan sa Pilipinas. May problema ako kung yung mga mahihirap, katulad nung natatandaan nyo yung sa BOC, yung sa may mga may mga front, yung mga pumipirma, binibigyan lang ng pera na sila yung kumukuha. Yung mga tunay na may-ari ng kumpanya, yung nagbabayad doon sa pumipirma na pumapapel,
Yung mga naka-front, nakakulong pa rin hanggang ngayon. Yung mga may-ari, laya pa. bago nyo naisip na bitayin kami, wala tayong magagawa. Ang presidente, pag nagbago po ang lipunan, pag nagbago po yung namumuno, doon lang tayo makakakita ng katarungan. Umaasa kayo dito? Kaya nga tayo nagsusumikap na expose sila para pagdating na may power na tayo uli, iboboto uli natin ang isang Duterte. Doon lang tayo magkakaroon ng tiwala. Punta na po tayo sa inyong mga katanungan. Alam ko magaganda na yung mga tanong nyo. Okay. Yan lang po ang ating topic. Punta na tayo sa mga katanungan. Antonina Chanco. Anong nalutas ni Recto? Wala po. May utang pa rin tayo. Kaya lang, ang sabi ni Recto, hindi daw dapat natin tinitigyan na yan ng problema. Tinitignan daw dapat natin yung utang bilang titignan dapat natin yung utang bilang asset. Kaya, by definition, nalutas niya na yung problema. Kasi, hindi naman problema pala na yung utang eh. Asset pala yan eh. Alam niyo yung asset? Yaman. Imbes na problema may utang, nagiging yaman. Mag-lex-lex po tayo. Pwede rin po kayong magpakape. Yan, magpakape lang, huwag mahiya.